who God is. Letter A, sinong Diyos sa Kanya? Restorer of broken lives. Tayo na, ang buhay mo natin, no? Parang tayong puzzle na meron kong kulang. At ang kulang na yan ay walang iba kundi ang Diyos. Letter B, healer of all kinds of pain and hurts. Tayong lahat, iba't iba po yung sugat natin, dinadaanan. Letter C, God always offer hope in a hopeless situation. Sa mga panahon po na walang pag-asa sa buhay, ang Diyos po lagi na nag-offer. Okay, how do we reflect? How do we reflect? Ano? Am I always in the altar of God? Am I always in the altar of God? If I need more anointing, ako ba'y lagi sa altar ng Diyos? Am I always seek God? Lagi ko bang hinanap yung mukha ng Diyos? Next, am I totally surrendered to God? Ito yung mga question. Kung gusto po natin yung buhay po natin, no, magamit po ng Diyos sa kanyang pasahe. Sabi ni Rick Warren, what gives me the most hope every day is God's grace. Knowing that His grace is going to give me the strength for whatever I face. Knowing that nothing is a surprise to God. Galing na kanyang pananaw. What gives me the most hope every day is God's grace. Knowing that His grace is going to give me the strength for whatever I face. Knowing that nothing is a surprise to God. Alam po nyo, hindi man po tayo po pare-pareho ng dinadaanan sa buhay. Hindi man po tayo po pare-pareho ng unawa sa tawa ng Diyos. Pero isa po yung tiyak. May mga panahon sa buhay natin umisa hindi natin maunawaan at naintindihan. May mga pangyayari sa buhay natin umisa na nangihina tayo, nalulupay-pay tayo. Sa bigat marami po ng problema. Sa oras po nito, ito po siguro yung panahon po na go back to God. Go back to God. Katulad po ni David, nagkasala siya kay Bathsheba. Gulong-gulo yung kanyang sambayanan, nagpapatayan. Yung bagay po na ang natin sa niya, go back to God. Mga minamahal ko anong pong sitwasyon natin ngayon, anong pong palagay natin sa buhay. Learn to go back to God. Matuto po tayo po bumalik sa Diyos. Magkakaroon lang ang nakasagutan ng buhay natin kung ang buhay natin marunong maghanap sa mukha ng Diyos. Amen? Kita summarize sa oras po nito. Awitin po tayo po isa pong song at ang song po nito po ay magsisilbing panata ng buhay ko natin. Ito po yung na-realize ko sa buhay. Dalawang bagay na pwede pong mangyari sa atin. Either yung buhay mo pwedeng sumakit ng ating kapwa or ikaw ay pwedeng masaktan na iyong kapwa. Dalawa lang. Nung sa mga panahon na saktan ka, ano yung ginawa mo? Nung mga panahon na kayo ay natisod, anong ginawa niyo? Sa mga panahon na kayo ay lumaban sa magulang, anong ginawa niyo? Sa mga panahon na kayo ay nalupaypay, anong ginawa niyo? I want you to raise your hands to God. Sambahin po natin po ang Panginoon. Awitin po natin po yung awiting panata. Di man sapat aking magawa. Di man sapat aking magawa. Sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat aking ang salita. Sa pagpupuri at pagsamba sa iyo aking Ama. Di man sapat aking magawa. Di man sapat aking magawa. Sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Sa pagpupuri at pagsamba
pagod, naman mo parang walang kakampi sa buhay. Maging sa loob ng tahanan, parang lahat, kalaban mo. Pero hindi ko maintindihan ang buhay, bakit ito nangyayari sa akin ito? Tandaan po ninyo, kung mabigat ang dinaanan mo sa buhay, mas mabigat ang dinaanan ni Joseph. At hindi nagbago ang pagkatawag ng Diyos sa kanya. Habang inaawit natin po ito, I want you to come forward to those who wants to pray. Kung nais po niyo pong ipanalangin, nais po ninyo na may manalangin sa inyo, kaya po natin po na yung Holy Spirit ang siyang mangusap sa atin. I want you to come forward. We did an invitation for you. Ito na po yung panahon na gawin natin po pala sa Panginoon. Ano man pong mangyari sa buhay ko? Maglilingkod pa rin ako sa iyo, Panginoon. Sa panging magagawa, sa paglilingkod sa Diyos na naghihina. Especially in your family. Sobra yung ginawa sa inyo na naging sanhi para mawag yung pagkatao. Hindi nagkataon na kayo ay dinala ng Diyos sa lugar po ninyo. God is a God of purpose. Noong una, hindi makaunawaan ni Joseph the Dreamer ang nangyari sa kanya. Napaka-painful. Masyadong malalim yung sugat. But at the end, nagtagumpay siya sapagkat hindi siya bumitaw sa pangitain ng Diyos. Hindi mo man ngayon maunawaan ang sitwasyon mo. Hindi mo man ngayon maintindihan ang kalagayan mo. One thing is sure, God is always on your side. Hindi man nangyari ang pangarap mo sa pag-aaral dahil matayo yung pangarap mo. Masigit ang pangarap ng Diyos sa iyo. I want you to know that God is a loving God. He's our Heavenly Father. Kung sa buhay po ninyo ay naman ninyo na talunan kayo, I want you to know, Romans 3:7, for we are more than conqueror through Christ Jesus who strengthened. Hallelujah. Kaibigan, gusto mo nang bumigay. Kaibigan, gusto mo nang tumalikod. Hindi po ito ang tamang oras upang sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ayoko na. Panginoon, parang layo mo. Panginoon, parang hindi ko alam ang talagay ng buhay. Magtatagumpay pa ba kaya ako? Mangyayari pa kaya yung mga pangarap ko sa buhay? Hindi man mangyayari sa kapanahonan, but in God's timing, in God's perfect time, may takdang panahon ng Diyos. Don't give up! Don't give up!
kanyang buhay, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Habang kayo po yung nakatayo, siguro po ay inanyahan po natin po ating mga coordinator. Pwede siguro po pag-pray natin bawat isa yung ating mga kapatiran na pumunta sa harapan. Natin po mga kapastoran, siguro po invite po natin kayo. Na tayo po pag-pray po natin yung ating po mga kikibi na pumunta po ng harapan. Please come forward. Mga pastor, mga ating pong coordinator, pray for them. Touch them. Embrace them kung kailan po yakapin natin sila. Ipadama po yung pag-ibig. I want you to know that God is a loving God. Wala mang magmamahal sa inyo, may Diyos na handang iabot ang kanyang kamay sa inyo. Hallelujah! Di man sasapat, gagawin ko ang lahat ng ibig mo. Amen! Para lamang sa kalwalhatian mo. Panginoon! Hallelujah! Panginoon! While the Spirit of God is working in our midst, sino man po sa ating kalagitnaan ang meron pong karamdaman? May sinabi ang doktor sa inyo, I want you to come forward right now. Sino man po sa ating kalagitnaan ang may karamdaman, inaanyayahan kita, I want you to come forward right now. God's anointing is here. Hallelujah! God's anointing is here. Kung sa kalagay po niyo mo, may karamdaman. Kung kayo po ay may sakit sa puso, anong uri ng karamdaman meron po kayo, I want you to come forward. Allow me to pray for you. Sige po, pumunta tayo po sa harapan. I can sense the healing touch of God, the anointing of the Holy Spirit. God is working right now. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, kung meron kayo pong karamdaman, I want you to come forward. Dito po kayo pupunta. Allow me to pray for you. Sige po yung may mga karamdaman.
I can sense that God is healing ka right. God is working right now in our midst. Shikamarabarabaraba yarabashadarabasan. Yarabayarabashiyarabayagan. God is working. God is working. Oh, Thank you for that spirit-filled teaching, Pastor Joe. We would like to invite you here on the front once again to award this certificate. We would also like to invite our Provincial Youth Coordinator, Sister Judith Valdez, together with our Provincial Head Pastor, Pastor Edgar Flores, and the pastors present today. You may now take your seats po. Let me read the citation. Jesus is Lord Zambales, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to
Pastor Jomari T. Logroño, in grateful acknowledgement of his distinguished and invaluable service as guest speaker during the youth revival with the theme, A Call for Christ Reserve Forces, given this 12th day of June 2024 at San Felipe Municipal Centrum Event Hall. Signed, J.L. Zambales, Provincial Youth Coordinator, Sister Judith B. Valdez, and J.L. Zambales, Provincial Admin, Pastora Lydia Irigojos, and J.L. Zambales, Provincial Pastor, Pastor Edgar P. Flores. Please stay on the stage for the photo opportunity. Thank you so much, our dear pastors and coordinator. At this moment, let us have a quick takeaway from our session 1. Grabe, no? Hanggang ngayon, feels pa din. Session 1 pa lang yan, guys. Meron pa tayong dalawa. So, Mukhang revive expect na. more. Revive Diba? na, iba. Na-revive na ba? O, kulang pa? Kulang pa. Kulang pa yun. Siyempre, gusto pa natin ng more. Ako diba? iikot at magtatanong kung ano yung kanilang takeaway. Ako kinakabahan yung iba. Kaya nga eh. Naku, di ako Sino? Sino kaya ang mapalad na matatawag at mapipili sa oras na to? Dito na ako tumapat. Diyan ka na? Ready ka na? Yes. Sige, Kuya Edison. Ask ko si Ma'am or si Ate Ken kung ano ang kanyang takeaway. Hello, I am Ken from Kikibian, San Antonio. Ang takeaway ko sa turo ni Pastor Joe, simple lang, be a fighter. Maging palaban. Sino ang palaban? Wala bang palaban sa inyo? Amen! Ano po dapat palaban? Ang Christianity ay parang war. So it's actually a war. At marami tayong dapat nilalabanan sa mundo. Hindi po pwedeng tumitiklop ang sundalo ng Diyos, sabi ni Pastor Joe. Kaya naman, lalaban tayo. At isa sa pinakamahalagang application po ng turo ni Pastor Joe, mahalaga ang nilalabanan natin sa Senado at sa Kongreso. Sogi Bill, Divorce Bill, we have to fight. We have to speak out. We have to tell them that we are fighting in the name of our God. God hates divorce. Kayo, what is our stand patungkol sa divorce? Sabihin natin, God hates divorce. God hates divorce. Kaya nakalagay naman yan po sa Bible. Kaya naman po, we are going to, the last one na gusto kong i-share, nakalagay po sa 1 Samuel 17 verse 46. Sabi ni David, I come against you in the name of the Lord, the God of armies of Israel. Kaya naman, ganun din tayo. We fight in the name of our Lord. Yan lang po. Amen. Ang sarap sa pag-delete na sabihin ka ng, you are a fighter. You are a warrior, no? Tama. Minsan parang sabihin natin yun sa mga katabi natin, you are a fighter. Yung may conviction, yung talagang mararamdaman niyang fighter siya, palaban siya. In 3, 2, 1, you are a fighter. Ayan. Alam ko, marami tayong natutunan at naging reminder sa ating session 1 bilang isang mga reserve forces. Pero hindi kasi kakayanin ng ating oras kung lahat tayo magbibigay ng ating mga takeaways. Kaya let these learnings and reminders be applied on our daily lives. Tama po yun. Huwag lamang po papasok. Narinig natin sa oras na to, hayaan natin na mag-rema po yun sa ating mga heart, sa ating isip, para dire-diretso, maging paglabas natin mamaya, araw-araw natin siyang dala-dala. And with that, Ate Shen, we will proceed to our 10-minute break. Ayan. Gamitin po natin yung 10 minutes break natin for comfort rooms, water break, ganyan. Sige po, proceed na Sige po po, tayo proceed para na makonsume po natin yung 10 minutes. Wala man lang sound. Sound? Sound?
May available comfort rooms din po tayo sa baba, second floor po. Nice sounds.